Tumabi ka nga riyan, Marites. Huwag kang iiyak-iyak sa harap ng gate mo na parang ikaw ang api. Kung naranasan mo nang mapahiya sa mismong tapat ng bahay mo, sa lugar na dapat ligtas ka, alam mo ang pakiramdam ng biglang panghihina ng tuhod kahit nakatayo ka pa? Yung parang hindi mo nakilala ang kalsadang araw-araw mong nilalakaran. Yung parang bawat matang nakatutok sa'yo ay may dalang pasya bago ka pa makapagsalita. Bago natin ituloy, kung gusto mo ng mga kwentong ganito, mabigat, totoo ang tama at unti-unting binubuo ang hustisya, mag-comment ka, mag-like at mag-subscribe. Pero heto muna ang nangyari sa akin. Dahil sa araw na iyon, sa harap mismo ng kulay abukong gate, pakiramdam ko wala akong kakampi sa buong street. 5:30 ng hapon noon sa loob ng isang makitid na kalye sa Calamba, Laguna. Yung tipong oras na sabay-sabay ang tunog ng nagsasaing, tricycle na humaharurot sa dulo at mga tsinelas na kinakaladkad pa uwi ng mga tao. Amoy na amoy ko pa ang halong nilulutong pritong galunggong mula sa kabilang bahay at ang maputik na singaw ng kanal na ilang linggo ko nang ipinapakiusap na ipaayos ng maayos, hindi yung bara-bara lang. 36 na taong gulang ako noon. Byuda sa papel dahil matagal nang wala ang asawa ko. Pero sa totoo lang, mas sanay na akong tawaging mag-isa. Nakatira ako sa maliit na minanang bahay ng nanay ko. Isang palapag, may mababang bubong, luma ang pintura, pero malinis. Hindi man magarbo, akin iyon. Doon ako natutulog, doon ako umiiyak, doon ako bumabangon. Kaya nang marinig kong may boses na mataas sa tapat ng gate ko, agad akong lumabas nang hindi pa lubusang natutuyo ang kamay ko sa paghuhugas ng pinggan. Pagbukas ko ng gate, bumungad agad si Aling Vilma. Malapad ang tindig niya kahit pandak siya. Nakapatong ang 2 kamay sa baywang at yung bibig niyang parang laging naghihintay ng away. Sa kanan niya, si June Relosa, kapitbahay naming mahilig makisawsaw basta may gulo. Sa kaliwa naman si Minda, na noong 1 buwan lang ay nanghiram pa sa akin ng extension cord dahil nasira raw ang sa kanila. At sa likod nila, parang eksena sa murang teleserye. May mga ulo ng sumisilip sa bintana, may mga nakatayo sa tapat ng sari-sari store, at may ilang batang pinapapasok na ng mga nanay nila sa bahay dahil ramdam nilang may sasabog na eksena. Anong problema? Tanong ko. Pilit kong pinapantay ang boses ko kahit ramdam ko ng malamig ang palad ko kahit nakatayo ka pa. Umismid si Aling Vilma. Problema? Ang problema rito, ikaw. Ikaw ang nagsinungaling sa barangay na sinakop daw namin ang harap ng bahay mo. Tignan mo nga, Marites, ikaw nga itong nagpalawak ng semento mo hanggang sa kanal. Parang may kumalabog sa loob ng dibdib ko. Hindi ako nagsinungaling, sagot ko. At wala akong sinabing sinakop ninyo ang lupa ko. Ang nireklamo ko, tinambakan ninyo ang gilid ng kanal kaya naiipon ng tubig sa tapat ng bahay ko. Ayan na, singit ni June, sabay tawa na halatang nagpapakitang gilas sa mga nakikinig. Paiba-iba ka, kanina lupa, ngayon kanal. Umiiyak ka lang dyan, wala kang laban sa amin. Nung sinabi niya iyon, may ilang nakisilip na napatingin sa akin, may iba na napailing. May iba namang nanahimik lang, yung uri ng katahimikan na mas masakit kesa sigaw dahil alam mong may hinahatol na sila sa isip nila. Gusto kong magalit, gusto kong sumigaw, pero mas nangibabaw ang hiya. Hindi dahil mali ako, kundi dahil ramdam kong handa sila. Para silang may script, para bang bago pa ako lumabas ng gate ko, alam na nila ang kanya-kanyang sasabihin. Si Aling Vilma ang bida, si June ang tagapalakas ng loob, si Minda ang kunwaring saksi, at ang mga tao sa paligid, sila ang audience na kailangang kumbinsihin. Sabihin mo nga sa kanila, Minda, utos ni Aling Vilma. Agad tumikhim si Minda at umayos ng tayo. Nung pinasemento ni Marites yung harap niya, lumapad talaga, nakita namin, kaya huwag niyang palabasing kami ang may kasalanan sa baha. Napatingin ako sa kanya. Siya mismo ng kasagsagan ng ulan noong nakaraang taon ay nakisuyo sa akin na sa tapat namin muna ilagay ang 2 paso nila dahil lumulibog na sa putik ang bakuran nila.
Siya ang sumasalitang parang hindi matagal nang nakakautang sa akin ng pabor. "Minda?" sabi ko, mas mababa ang boses kesa gusto ko. "Alam mong hindi yan totoo. Nandun ka nung pinagawa ko yan. Sinunod ko ang dating sukat." "Naku, wag mo akong idamay. Ikaw lang ang alam sa pinagawa mo." Yung simpleng linyang iyon ang unang kumagat ng malalim sa akin. Hindi pa man tuluyang malinaw ang lagan, may isang katotohanan agad na sumampal sa akin. Sa gulo, maraming tao ang hindi pumipili ng tama. Pinipili nila kung sino ang mas malakas. Sa gilid ng paningin ko, nakita ko si Kagawad Berto na papalapit, nakasuksok ang kamay sa bulsa. Hindi siya nakialam agad. Tinignan niya muna si Aling Vilma, saka sa akin. Parang gusto niyang timbangin kung sino ang mas delikadong banggain. "Anong nangyayari rito?" tanong niya. "Aba, Kagawad," mabilis na sabi ni Aling Vilma. "Pakisabi nga rito kay Marites na huwag siyang gumagawa ng kwento. May dokumento kaming hawak. Hindi pwedeng puro iyak at paratang." Dokumento. Iyon ang salitang nagpahinto sa akin. Anong dokumento? Bakit ako walang alam? At bakit parang kampante siyang bangbitin niyon sa harap ng lahat? "Anong dokumento?" tanong ko. Hindi ko na napigilang sumingit. Ngumiti siya, pero hindi iyon ng ngiting masaya. Ngiting may tinatago. "Makikita mo rin, huwag kang nagmamadali." May kakaibang lamig na umakyat mula batok ko hanggang likod. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa kutob. Iyong kutob na may mas nauna ng gumalaw kaysa sa akin, na habang abala ko sa pagtatrabaho online sa loob ng bahay at sa pag-iiwas sa tsismis, may kwento ng binuo sa labas na ako ang kontrabida. At ang pinakamasakit, sa kalsadang ito, alam kong mabilis kumalat ang unang bersyon ng kwento. Kahit mali iyon, kahit puno ng butas, kapag nauna nang naikwento sa 10 taenga, mahirap nang habulin ng totoo. "Hindi ako ang gumagawa ng kwento," sabi ko. Pilit na tinatagan ng boses ko. "May pictures ako ng tubig na pumapasok dito sa tapat ko. May dates. May messages pa ako." "Ano naman ngayon?" putol agad ni June. "Hindi ibig sabihin yan kami ang may kasalanan." Bakit nung pinatayuan ninyo ng hollow blocks yung gilid?" tanong ko. "Bakit biglang hindi na dumadaloy palabas?" Nagkatinginan sila. Saglit lang, pero sapat para mapansin ko. Iyon ang unang tunay na clue ko. Hindi iyong sigaw, hindi iyong pang-iinsulto, kundi ang mabilis nilang sulyapan sa isa't isa. Parang nagbabantay kung sino ang dapat magsalita. Si Aling Vilma ulit ang nauna. "Sinasabi mo lang yan dahil wala ka namang laban sa ebidensya." Ebidensya raw. Nakatayo ako sa tapat ng bahay ko, hawak ang gate, at bigla kong naramdaman na hindi simpleng alitan ng magkapit-bahay ang kaharap ko. May nauna ng papel, may nauna ng usapan, at may nauna ng kampanya. Sa likod ng mga boses nila, sa usok ng mga nilulutong ulam, sa ingay ng tricycle sa dulo, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ko. Ano ang nauna nilang ginawa habang tahimik akong naniniwala na pwede pa itong ayusin sa maayos na usapan? At hindi ko alam noon, pero kinabukasan, malalaman kong may reklamo na palalaban sa akin, na may mga pirma, pangalan at salaysay na isinugmiti nang hindi ko man lang nararamdaman na unti-unti na pala akong ginagawa ng bitag. Hindi ako agad nakatulog ng gabing iyon. May mga gabing tahimik ang subdivision, pero mas maingay ang loob ng ulo mo kaysa sa buong kalye. Iyon ang klaseng gabi na dumaan sa akin. Naririnig ko ang mahinang patak ng tumutulong gripo sa kusina, ang ugong ng electric fan sa sala, at ang malalayong tahol ng aso sa kabilang street. Ngulit mas malinaw sa lahat ang paulit-ulit na linya ni June. "Umiiyak ka lang dyan, wala kang laban sa amin." Humiga ako, pumikit. Pero bawat pikit ko ay mukha ni Aling Vilma ang bumabalik. Iyong tingin niyang sigurado, iyong tono niyang parang may hawak siyang alas. At sa ilalim ng inis, may mas mabigat akong naramdaman. Pagtataka. Kailan nagsimula itong mean laban sa'yo? Dahil kung tutuusin, hindi naman ako naging masamang kapitbahay. Noong bagong lipat si Minda sa kabilang bahay, 3 taon na ang nakakaraan,
Ako ang unang nagbigay ng timba at tabo dahil wala pa silang maayos na linya ng tubig noon. Noong nasiraan ng motor si June at kailangang bumili ng piyesa, sa akin siya lumapit para manghiram ng 2,000 at 3 linggo bago nabayaran. Noong bagyong malakas at umapaw ang kanal sa harap ng bahay ni Aling Vilma, ako pa ang nag-abono sa labor para maalis ang putik at basurang bumabara sa bungad. Hindi ako santo, hindi rin ako martir, pero isa akong taong natutong umiwas sa gulo dahil sa isang simpleng dahilan. Kapag mag-isa ka sa buhay, mahal ang bawat tahimik na araw. Kaya nga noong unang beses kong napansin na unti-unting tinatambakan ng graba at sirang hollow blocks ang gilid ng kanal sa tapat ng bahay ni Aling Vilma, hindi ako agad nagreklamo. Kinausap ko muna siya ng mahinahon. "Vilma, baka pwedeng bawasan ninyo yan. Hindi makakalusot ang tubig." Ngumiti pa siya noon. "Sandali lang yan, Marites. Inaayos lang namin. Huwag kang mag-alala." Pero lumipas ang 1 linggo, 2, 3. Sa halip na bawasan, parang lalo pang tumigas ang harang. May mga patapong simento sa gilid, may nakausling parte na unti-unting kumakain sa dating daanan ng tubig. At nang umulan ng malakas isang gabi, ang buong maruming tubig mula itaas ay bumalik at huminto sa tapat ng bahay ko. Ako ang nagwalis ng putik. Ako ang nag-igib palabas ng tubig na may halong dahon at plastik. Ako ang nagkulong sa CR para umiyak ng tahimik, dahil pati amoy ng baha ay umakyat sa sala. At kinabukasan, saka pa lang ako lumapit sa barangay. Hindi para idemanda sila, hindi para gumawa ng gulo, kundi para ipatala at maipatingin ng maayos ang kanal. Iyon ang akala ko. Ngunit kinabukasan matapos ang gulong iyon sa tapat ng bahay ko, maaga akong pumunta sa barangay hall. 9:00 pa lang ng umaga, mainit na agad ang hangin sa labas. At iyong mga plastik na upuan sa waiting area ay may manipis na alikabok na kumakapit sa likod kapag umuupo ka. May amoy ng lumang papel, floor wax, at kape mula sa opisina ng sekretary. Pagpasok ko, nandoon si Lenny, ang barangay staff na madalas tumanggap ng complaints. "Ay, Marites," sabi niya, medyo alanganin ang ngiti. "Nandito ka pala?" "Oo, magtatanong lang sana ako tungkol sa complaint ko nung kanal." Napakagat siya ng labi. "Iyong maliit na kilos na iyon, sapat na para kabahan ako." "Bakit?" tanong ko. May nauna ng complaint entry kahapon." "Laban kanino?" Hindi siya agad sumagot. Yumuko muna siya sa logbook, saka binuklat ang ilang pahina. Nang iikot niya iyon sa direksyon ko, parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ko. Pangalan ko ang nakasulat. Ako ang respondent. Reklamo? False accusation causing disturbance among neighbors. Sa ibaba noon, may 3 pirma. Kay Aling Vilma, kay June, kay Minda. Arang akong pinaningasan ng tainga ko. Hindi ko agad narinig ang sumunod na sinabi ni Lenny. Tinitigan ko lang ang sulat-handay sa papel, ang petsa, ang maayos na pagkakaayos ng mga salita. Hindi ito basta sulat sa papel na punit. Maayos, malinis. Parang may nagdikta. Paano nangyari to? Mahina akong tanong. "Nauuna silang dumating kahapon ng tanghali," sabi ni Lenny. "Sabi nila, sinisiraan mo raw sila sa mga kapitbahay at pinaparatangan ng walang basehan. May pictures ako, may dates, at hindi ako umikot para manira." Ramdam ko ang panginginig ng boses ko. Nag-report lang ako ng problema sa kanal. "Alam ko," sabi niya, pero mahina, parang ayaw marinig ng iba. "Pero kapag may formal na complaint na naiihain, kailangan nating iproseso." Iyon ang unang beses na naramdaman kong may sariling buhay ang kasinungalingan kapag naisulat na ito sa papel. Kahit mali, kapag na-encode, nalagyan ng pirma, bigla itong nagmumukhang may bigat. Humingi ako ng kopya pero hindi raw agad pwede. Kailangan pa raw ng request. Kailangan pa raw ng schedule para sa pag-uusap. Kailangan pa raw sumunod sa proseso. Proseso.
Isa sa pinakamabigat na salita kapag tama ka pero wala ka pang hawak. Paglabas ko ng barangay hall, dumaan ako sa tapat ng maliit na waiting shed. Doon ako umupo saglit, pinupunasan ng pawis sa gilid ng noo ko habang nakatitig sa dumaraang tricycle. Doon po naalala ang ilang linggo bago ang gulo. May dalawang lalaking hindi ko kilala na minsang tumitingin sa harap ng mga bahay namin. May hawak na metro at papel. Akala ko taga-kontraktor ng kalsada o city engineering. Nang tanungin ko si June noon, sabi niya, routine lang daw. Hindi ko na pinansin. Ngayon, binalikan ko iyon sa isip ko. Routine lang ba talaga? O doon nagsimula ang maling sukat na ginagamit nila ngayon laban sa akin? Pauwi ako nang madaanan ko si Mang Nestor, yung matandang dating foreman na nakatira sa dulo ng street. Hindi siya palakibo pero mapagmasid. "Tapos na ba ang barangay mo?" tanong niya. "Hindi pa nga nagsisimula, Mang Nestor," sabi ko, pilit na nangumiti. Tumanggo siya, tapos tumingin sa paligid bago lumapit ng kaunti. "Mag-ingat ka, may mga narinig akong usapan noong isang linggo. Parang pinaplano na nilang ikaw ang palalabasing may kasalanan." Napalunok ako. "Sino pong sila?" Hindi siya agad sumagot. "Basta iyong mahihilig magsama-sama sa tapat ng tindahan ni Vilma kapag gabi. May alam po ba kayo sa sukat ng harap ng bahay?" "Tanda ko," sabi niya. "Dati, mas maluwag ang tubig sa tapat ninyo. Nabawasan lang nang may pinatigas sa gilid." Iyon ang pangalawang clue ko. Hindi pa ebidensya, hindi pa sapat para manalo. Pero hindi rin wala. Pagdating ko sa bahay, isinara ko ang gate at umupo ako sa lumang monoblock chair sa sala. Kinuha ko ang cellphone ko at isa-isang hinanap ang mga litrato ng baha, mga petsa, mga lumang kuha bago pa naitambak ang hollow blocks. Habang nag-i-scroll ako, lalo kong naramdaman na hindi ito simpleng tampuhan ng magkakapit-bahay. Masyado silang handa, masyado silang para-pareho ng linya, at higit sa lahat, may papel silang nauna. Pero habang tinitingnan ko ang mga larawan, may isang mas matalim na tanong na sumulpot. Sino ang nagbigay sa kanila ng kumpiyansang gawin ito ng harap-harapan at bakit parang sigurado silang may kakampi sila sa proseso? May mga umaga na kahit sumikat na ang araw, parang may nakadagan pa rin sa dibdib mo ang bigat ng gabi. Iyon ang pakiramdam ko ng araw na itinakda ang unang pag-uusap sa barangay. Hindi pa man ako umaalis ng bahay, maaga na akong nagwalis sa tapat ng gate. Hindi dahil marumi, kundi dahil may mga tao talagang nagkakasakit kapag kinakabahan. Ako naman, nagiging masyadong maayos. Pinagpapantay ko ang tsinelas sa labas. Pinupunasan ko kahit malinis na ang mesa. Pinakukuluan ko uli ang tubig kahit hindi pa ubos ang nasa takure. Naka-color cream akong blouse at maitim na pantalon noong araw na iyon. Simpleng ayos lang, pero plansyado. Ayokong magmukhang gusgusin sa harap ng mga taong handang baluktutin kahit ang pinakamaliit na detalye laban sa akin. Itinali ko ang buhok ko ng maayos, saka huminga ng malalim bago ako lumabas. Pagdating ko sa barangay hall, nandoon na sila. Si Aling Vilma, naka-lipstick pang mapula kahit 9:00 pa lang. Si June, nakaupo ng paurong at nakabukaka, parang nanunood lang ng sabong. Si Minda, tahimik pero halatang nakapwesto sa gilid para mukha siyang walang gusto sa gulo, kahit malinaw namang kasama siya sa reklamo. Sa lamesa sa unahan, nandoon si Kagawad Berto at ang barangay sekretary. May logbook, may folder, may yellow pad. Walang drama sa itsura ng lugar. Electric fan na maingay, lumang kalendaryo sa dingding, at sirang handle mang drawer sa mesa. Pero sa ganitong mga silid, maraming buhay ang nababaluktot hindi dahil sa sigaw, kundi dahil sa kung anong maisusulat. "Simulan na natin," sabi ni Kagawad Berto. Ako ang pinasalita muna. Inilahad ko ang reklamo ko tungkol sa kanal, na may tambak sa gilid, na tumataas ang tubig sa tapat ng bahay ko, na hindi ako umiikot para manira, at na gusto ko lang ma-inspect ng maayos ang daluyan. Inabot ko rin ang ilang printed photos na pinagawa ko pa sa computer shop. May petsa, may kuha ng tubig, may mas lumang larawan bago nagkaroon ng harang. Tahimik lang silang nakinig. Masyadong tahimik.
Pagkatapos si Aling Vilma naman. Ako po, simula niya may halong paawa sa boses. Matagal na po kaming nananahimik, pero itong si Marites, kung kani-kaninong nagsasabi na kami raw ang dahilan ng baha sa bahay niya. Sinasabi niyang sinakop namin ang harapan. Napapahiya na po kami. Hindi ko sinabi sa kung kani-kanino, putol ko agad. Let her finish, sabi ni Kagawad Berto. Nagpatuloy siya. At mayroon po kaming basehan na ang sementong ipinagawa niya noon ay lumampas na sa tamang sukat. Muli kong narinig ang salitang iyan. Basehan. Sukat. At muli, wala pa rin silang inilalabas. Nasaan po ang basehan? Tanong ko. Nagkatinginan si Aling Vilma at ang sekretary. 1 segundo lang, pero naroon uli yung kutob ko. Yung pakiramdam na may hindi lantad sa akin. May notes po na ibinigay sa amin tungkol sa old line, sabi ni Aling Vilma. Hindi lang namin dala ngayon ang kumpletong papel. Halos mapatawa ako, pero hindi sa tuwa, sa galit. Noong nasa tapat ng bahay ko siya, ang tapang-tapang niyang magbanggit ng dokumento. Ngayong nasa proseso na, notes na lang pala. Hindi raw dala ang kumpletong papel? Kung wala po kayong kumpletong dokumento, sabi ko, pilit na hinahon, bakit po ninyo ako akusahan agad? Doon sumingit si June. Kasi totoo naman, lahat kami rito nakita yan. Lahat kami. Iyon ang pangatlong clue. Hindi siya nagsasalita bilang individual, nagsasalita siya bilang grupo. At sa mga ganitong laban, ang pinakamadelikado ay hindi yung malakas magsalita, kundi yung sabay-sabay magsinungaling. Humingi si Kagawad Berta ng schedule para sa ocular inspection. Akala ko doon man lang ako makakahinga. Pero bago matapos ang usapan, may isang linyang binitiwan ng sekretary na lalong nagpabigat sa loob ko. Kailangan ninyo ring maghanda, sabi niya. Kasi may posibilidad na iakyat ito bilang formal nuisance complaint kung hindi magkasundo. Napatitig ako sa kanya. Nuisance? Ako po? Procedure lang naman, mabilis niyang sagot. Depende sa findings. Procedure na naman. Pagkatapos ng usapan, isa-isang lumabas ang mga tao. Nauna si June, halatang kampante. Sumunod si Minda, hindi man lang tumingin sa akin. Si Aling Vilma, dumaan sa harap ko at saka bumulong ng bahagya. Sapat lang para ako lang ang makarinig. Sabi ko sa'yo, huwag kang lalaban sa hindi mo kayang tapatan. Hindi ako sumagot. Pero sa loob ko, may bahagi ng tumigil sa pagiging maamo. Hindi pa paghihinggiti iyon. Hindi pa tapang. Mas malapit iyon sa malinaw na pag-unawa na kapag pinili mong manahimik habang ginugulangan ka, ang katahimikan mo mismo ang gagamitin laban sa'yo. Paglabas ko ng barangay hall, hindi muna ako umuwi. Dumiretso ako sa covered court sa kabilang kanto. Dahil kailangan kong huminga. Umupo ako sa pinakadulong bleacher. Pinapalamig ang sarili ko sa hangin na may halong alikabok at amoy ng araw sa semento. Doon lumapit si Mang Nestor. Tahimik lang siya noong una. Saka siya umupo 2 dipa ang layo sa akin. Hindi pa tapos yan. Sabi niya, alam ko po, may inabot siyang lumang brown envelope. Hindi makapal. Hindi rin malinis ang gilid. Halatang matagal nang nakatabi. Ano po ito? Tanong ko. Huwag mo munang buksang dito. Sabi niya. May kopya riyan ng dating sketch ng drainage setback noong inayos pa ang linya sa street natin. Hindi ko iyan dapat hawak, pero may nagbigay niyan sa akin noon para lang may reference kung sakaling magtaproblema. Nanigas ako. Bakit ninyo ko ibinibigay sa akin? Doon lang siya tumingin ng diretso sa akin. Kasi ang totoo, hiha, hindi lang kanalang pinag-uusapan nila. Kapag napalabas nilang lumampas ka sa sukat, pwede nilang itulak na ikaw ang mag-adjust. At kapag ikaw ang umurong, luluwag ang harapan sa panig nila. Parang biglang naging malinaw ang ilang bagay na dati puro hinala lang. Yung unti-unting paglapad ng tapat nila. Yung kumpiyansa nilang gumawa ng complaint. Yung sabay-sabay nilang salaysay. May habol sila. At hindi simpleng pride lang iyon. Sigurado po ba kayo rito? Tanong ko. Hawak ng envelope na parang may init. Hindi sapat ang sigurado. Kailangan mong patunayang lehitimo kung saan galing iyan.
At delikado ako kapag lumabas na ako ang nag-abot. Iyon ang unang pagkakataon na may totoong bagay akong nahahawakan na pwedeng bumaligtad sa kwento nila. Pero kasama ng pag-asa, ang panibagong bigat. Dahil ang ebidensya, kapag hindi malinaw ang chain nito, pwede ring mabaligtad. At habang naglalakad ako pauwi, hawak ang lumang envelope sa dibdib ko, alam kong nagsisimula pa lang ang totoong laban. Hindi na ito tungkol sa pagkapahiya ko sa tapat ng bahay. Hindi na ito lang tungkol sa kanal. Ito ay laban kung sino ang unang makapagpapatunay sa papel ng totoo. At hindi ko pa alam noon na sa susunod na mga araw, may isa pang taong akala ko neutral, ang siya palang magtutulak sa akin sa mas malalim na bitag. May mga araw na ang pag-asa, kapag dumating, hindi siya sumisigaw. Dumarating lang siya na parang manipis na sinag ng umagang pumapasok sa pagitan ng lumang kurtina. Mahina, marupok, pero sapat para maalala mong hindi pa tapos ang lahat. Ganito ang naramdaman ko kinabukasan matapos ibigay ni Mang Nestor sa akin ang lumang brown envelope. Maaga akong nagising, hindi dahil nakatulog ako ng maayos, kundi dahil halos hindi na ako nakatulog. Nasa ibabaw ng mesa sa sala ang envelope, nakapatong sa lumang placemat na pinagmanahan ko pa sa nanay ko. Mula sa hinihigaan ko, tanaw ko iyon. Parang kahit nakapikit ako, alam kong nandoon siya. Isang pirasong pag-asa na pwedeng magligtas sa akin, pero pwede ring maglubog kung mali ang galaw ko. Hindi ko ito agad binuksan sa gabing ibinigay sa akin. Sinunod ko si Mang Nestor. Pero pagsikat ng araw, matapos kong timplahan ng kape ang sarili ko at maupo sa harap ng mesa, dahan-dahan kong hinila ang laman ng envelope. May 3 papel sa loob. Una, isang lumang photocopy ng site sketch. Hindi architectural plan na ingrande, kundi iyong simpleng technical drawing na may linya, sukat at notations ng drainage allowance sa harap ng mga bahay sa street namin. Pangalawa, isang manipis na kopya ng request form noon para sa repair ng open canal segment sa area namin. Pangatlo, isang maliit na note na may pirma sa ibaba. Mahina na ang tinta, pero malinaw pa ring may initials ng isang dating staff sa City Engineering Extension Desk na minsang nag-assist sa homeowners noong may complaint sa daluyan ng tubig. Habang tinititigan ko ang mga papel, unti-unti kong naramdaman ng paninigas ng batok ko. Hindi dahil sigurado na akong panalo, kundi dahil may nakita akong unang butas sa kwento nila. Ayon sa sketch, mas maluwag ang drainage setback noon sa tapat ng row namin. Ibig sabihin, may orihinal na allowance para sa daloy ng tubig at para hindi sumikip ang bungad sa harap ng bawat bahay. Ngunit nang ihambing ko sa kasalukuyang itsura ng tapat ni Naaling Vilma, yung may nakausling patigas na semento, bakbak na hollow blocks at palapad na extension sa gilid, halatang may nabawas sa dating bukas na linya. Hindi iyon dramatikong ebidensya na pwedeng iwagayway sa harap ng lahat at tapos na ang laban, ngunit sapat iyon para sabihin na may dapat i-check, may dapat i-validate at higit sa lahat, hindi ako baliw sa mga napapansin ko. Kinuha ko ang cellphone ko at isa-isang kinunan ng litrato ang mga papel. Hindi ko muna ipinadala kahit kanino, hindi ako nag-post, hindi ako nagsumbong sa group chat ng street. Natuto na ako sa unang pagkakamali ko. Sa ganitong laban, ang unang reaksyon mo, pwedeng siya ring unang ikasira mo kapag wala ka pang matibay na paghahawakan. Sa halip, dumiretso ako sa maliit na computer shop 2 kanto mula sa amin. Doon ako nagpascan ng kopya ng sketch at nagpaprint din ako ng ilan sa mga old photos ko ng tapat ng bahay. Pinagtabi ko ang before at after, bago magkapatong-patong ang matigas na semento sa gilid at pagkatapos. Habang pinapanood kong dahan-dahang lumalabas ang mga print sa makina, naaamoy ko ang init ng toner at lumang papel at pakiramdam ko bawat pahina ay parang unti-unting binubuo ang boses na ipinagkait sa akin sa harap ng mga tsismoso. Pagkatapos noon, dumaan ako sa City Satellite Engineering Desk na malapit sa munisipyo. Hindi pa man ako nakakapagsalita ng buo, sinalubong agad ako ng matagal na pila, mabagal na electric fan at monotone na boses ng guard na paulit-ulit sa, "Next po."
Karaniwang kong iniiwasan ang ganitong mga opisina dahil ubos oras at ubos pasensya. Pero noong araw na iyon, bawat minutong ginugol ko roon ay parang bayad sa dignidad na gustong kunin ng mga kapitbahay ko. Nang ako na ang nakaharap sa window, maingat kong inilatag ang concern ko. Hindi ako nagbanggit agad ng pangalan ng kapitbahay. Hindi ako nag-emote. Tinanong ko lang kung paano makakakuha ng tamang verification ng old drainage alignment o street side setback reference para sa private complaint sa barangay. Tinignan ng babae sa likod ng salamin, mabilis lang. Pagkatapos sinabi niya ang eksaktong kinatatakutan ko. Kailangan po ng formal request at kung old file yan, baka archived na. Hindi rin po kami basta nagbibigay ng walang purpose at assessment. Pwede po bang ma-verify kung valid ang kopyang hawak ko? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Depende po sa signatory at file source. Hindi po sapat ang photocopy lang. Hindi sapat. Iyon ang paulit-ulit kong naririnig sa mga araw na iyon. Hindi sapat ang pictures. Hindi sapat ang kwento. Hindi sapat ang hinala. Hindi sapat ang photocopy. Sa madaling salita, kapag wala kang kapit at wala kang posisyon, ang katotohanan mo laging kulang sa unang tingin. Gayunman, nag-fill out ako ng request form, nagbayad ng maliit na processing fee, at umalis akong mas mabigat ang pakiramdam kaysa pagpasok ko. Hindi dahil walang pag-asa, kung hindi dahil malinaw na sa akin na hindi ito maaayos sa isang harapang komprontasyon lang. Kailangan kong dumaan sa mabagal, malamig at nakakapagod na proseso, samantalang sa kabilang panig, sapat na ang 3 taong sabay-sabay na magsinungaling para mapanis ang pangalan ko sa buong street. Pag-uwi ko ng hapon, nadatnan kong nakatayo si Aling Vilma sa tapat ng tindahan niya, kasama si June at 2 pang kapitbahay. Hindi ako nilapitan, hindi rin nila ako tinawag, pero kitang-kita kong pinag-uusapan nila ako dahil nang mapadaan ako, sabay silang tumahimik. May katahimikan talagang mas maingay pa sa panlalait. Habang binubuksan ko ang gate ko, narinig ko si June na sadyang nilakasan ng boses. Baka kung saan-saan na naman nagpupunta. Kapag guilty, ganyan, kumuha ng kakampi. Hindi ako lumingon, pero pagkapasok ko sa bahay, doon bumigay ang balikat ko. Umupo ako sa monoblock chair at pumikit. Nakakapagod palang maging matino kapag ang nasa paligid mo ay sabik sa gulo. Nakakapagod pigilin ang sariling sumagot. Nakakapagod tandaan na hindi lahat ng laban dapat dinadala sa sigawan. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Message mula kay Lenny sa barangay. Marites, baka pwedeng dumaan ka bukas. May idadagdag lang sa file notes bago ang ocular. File notes? Wala namang masama sa mensahe, pero may gumuhit agad na pagdududa sa isip ko. Bakit ako ang pinapadadaan? Bakit idadagdag pa? At bakit parang pakiramdam ko, habang abala akong humahabol ng papeles, may iba nang gumagawa ng hakbang sa likod ko? Kinabukasan, pumunta ako. Pagdating ko sa barangay hall, hindi matao. Nandoon si Lenny sa desk niya, nakayuko sa mga papel. Inabutan niya ako ng form para raw sa updated narrative ng complaint ko. Habang nagsusulat ako, napansin kong bukas ang isa pang log folder sa gilid. Hindi ko agad sinilip, hindi ako ganun klasing tao. Pero nang ihipan ng electric fan ang isang pahina at bahagyang umangat, nakita ko ang apelyido ni Aling Vilma sa heading ng isang annex sheet. At sa ibaba noon, may salitang tumimos sa akin. Community Attestations. Hindi pa man malinaw ang laman, alam ko na agad ang ibig sabihin. Nag-iipon sila ng mga magsasabi. Hindi lang 3, posibleng mas marami. Pag-uwi ko ng hapon, dumiretso ako sa kusina at napahawak sa gilid ng lababo. Malamig ang bakal sa palad ko pero init ang ulo ko. Hindi ito patas. Habang ako pinagbabayaran ng fee, pinaghihintay sa request at pinagsusulat ng mahinahong narrative, sila naman ay malayang nakakapag-ipon ng mga kapitbahay na pipirma o aa-attest para gawing mas mabigat ang kasinungalingan nila. Pero doon ko rin napagtanto ang isang bagay na mas mahalaga kaysa galit ko. Hindi nila gagawin iyon kung wala silang totoong kinakatakutan,
Kung kumpiyansado silang tama sila, bakit kailangan nilang dagdagan pa ng dagdagan ang mga magsasabi sa kanila? At habang papalapit ang araw ng ocular inspection, may isa pang detalye ang nagsimulang luminaw sa akin. Ang habol nila ay hindi lamang malinis na pangalan. Gusto nilang maging opisyal sa papel na ako ang mali. Dahil sa sandaling mangyari yon, pwede na nilang pilitin akong umatras, gumastos at baguhin ang harap ng bahay ko para luminis ang panig nila. Hindi pa ako nananalo. Pero sa unang pagkakataon mula noong pinahiya nila ako sa tapat ng gate ko, hindi na ako lubos ang bulag. May unang liwanag na akong hawak. Ang hindi ko lang alam noon, habang pilit kong inaayos ang lahat sa tamang proseso, may isa pang taong pinagkakatiwalaan kong neutral ang tahimik nang nagpapadulas sa laban para sa kabilang panig. At iyon ang pagtataksil na mas masakit pa kaysa ginawa ng mga kapitbahay ko. Kung may isang bagay na mabilis mong matututunan kapag napasok ka sa gulong may kasamang papel, pirma at proseso, ito iyon. Hindi sapat na totoo ka. Kailangan mo ring matutunan kung sino ang may kakayahan na baluktutin ang totoo nang hindi halatang sila ang gumagawa. Ilang araw matapos kong magsumite ng request sa city office, dumating ang schedule para sa ocular inspection. Hindi iyon engranding pagdating ng hustisya. Walang sirena, walang opisyal na may kasamang tape measure na agad magtuturo kung sino ang mali. Simple lang. Nakasulat sa papel ang petsa at oras. Darating daw ang barangay representatives, titignan ng actual site condition at gagawa ng initial note. Pero sa totoo lang, bago pa dumating ang araw na iyon, pakiramdam ko nakausad na ang kabilang panig ng ilang hakbang. Nagsimula iyon sa maliliit na bagay. Noong isang gabi, habang nagsasampay ako sa likod bahay, narinig kong nagkukwentuhan ang dalawang kapitbahay sa labas. Sabi raw sa barangay, mahina ang kaso niya. Talaga? Akala ko ba may pictures? Pictures lang naman daw, wala raw basehan. Napahinto ako, hawak ang basang damit. Paano nila nalaman? Hindi pa tapos ang evaluation, hindi pa nga nagsisimula ang ocular, at lalong hindi pa dapat pinag-uusapan sa labas kung mahina o malakas ang anumang claim ko. Doon nagsimulang kumirot ang kutob ko. Kinabukasan, maaga akong nagpunta sa barangay para magtanong tungkol sa schedule at para makuha ang status ng request ko. Nandoon si Lenny, gaya ng dati, nakaupo sa desk at nag-aayos ng papeles. Nang makita niya ako, ngumiti siya, pero hindi na tulad ng dati ang dating ng ngiti niya sa akin. Hindi ko maipaliwanag noon. Hindi naman siya suplada, hindi rin siya hayagang pabor sa kabila. Pero may kung anong lamig sa pagitan ng mga karaniwang salita niya. "Nandito ka na pala," sabi niya. "Mamaya pa ang kagawad." Magtatanong lang sana ako. May nakakarating kasing salita sa labas na parang alam na agad ng iba kung ano ang tingin ng barangay sa complaint ko. Sandaling tumigil ang kamay niya sa pag-aayos ng folder. Alam mo naman ng mga tao, mahilig magdagdag bawas. Pero paano sila magkakaroon ng ideya, maingat kong tanong, kung hindi naman dapat lumalabas ang mga usapan dito? Doon lang siya tumingala ng diretsyo sa akin. Hindi galit ang mukha niya. Hindi rin guilty sa unang tingin, pero may depensa na agad na umukyat sa tono niya. "Marites, huwag mo namang isipin na dito galing lahat. Baka nagkukwentuhan lang din sila sa labas." Oo nga naman. Posible. Normal. Pwedeng tsismis lang. Pero nang sinabi niya iyon, may biglang bumalik sa isip ko. Yung annex sheet na nasilip ko noong nakaraang punta ko. Yung community attestations. Yung bilis ng pagkakabuo ng grupo ni na Aling Vilma. Yung kumpiyansa nilang tila alam na nila kung paano gagalaw ang bawat susunod na hakbang. Minsan, hindi mo agad mahuhuli ang kasinungalingan sa mismong sinabi.
nahuhuli mo siya sa sobrang ayos ng depensa bago ka pa man tuluyang magtanong. Hindi ko na pinahaba ang usapan, pero mula roon, hindi na ako naging kampante. Dumating ang araw ng ocular inspection na maalinsangat at makulimlim. Yung langit na parang mabigat ang kulay, handang bumuhos pero nagpipigil pa. Bandang 10:00 ng umaga, naroon na sa tapat namin si Kagawad Berto, si Lenny at isang barangay tanod na may hawak na metro. Nasa labas din agad sina Aling Vilma, June at Minda. Hindi ko na mabilang kung ilan ang nanonood mula sa mga bintana at gate. Muli, parang may audience. Pinakita ko ang tapat ng bahay ko. Ipinaliwanag ko kung saan dumadaloy ang tubig kapag umuulan, kung saan ito humihinto, at kung paano kung dati ay hindi naman ganun kasikip. Inilabas ko rin ang printed photos ko, before and after. Tanggap ni Kagawad Berto ang mga iyon, tinignan sandali, saka tumanggo. Isasama natin sa note. Pagkatapos, lumipat sila sa tapat ni na Aling Vilma. Diyan po tayo, sabi niya, sabay turo sa gilid na may patigas na semento at tambak na tila ordinaryo lang kung hindi mo sisiyasatin. Matagal na po yan, hindi po kami basta-basta gimawa. Matagal na. Isa na namang linya na madaling sabihin, mahirap patunayan. Habang nagsusukat ang tanod, napansin kong lumalapit si Lenny kay Aling Vilma. Hindi naman halata. Hindi rin sila nag-uusap ng matagal, pero may mabilis na bulungan. Pagkatapos noon, tumango si Aling Vilma na parang may kumpirmasyong nakuha. Maliit na kilos lang iyon, pero minsan, ang pinakamaliit na kilos ang pinakamalakas sumigaw. Pagkatapos ng ocular, naghiwa-hiwalay ang lahat. Hindi pa raw makakapagbigay ng official impression. Hihintayin daw ang compiled note. Standard procedure na naman. Pero kinahapunan ding iyon, may dumating na mas mabigat kaysa kahit anong hinala. Tinawagan ako ni Tessa. Si Tessa ang may-ari ng maliit na eatery sa kabilang kanto at isa siya sa iilang kapitbahay na hindi nakikigulo at hindi rin mahilig sa chismis. Kaya kapag siya ang tumatawag sa akin ng alanganin ng boses, alam kong may seryoso. "Marites," sabi niya, "may sasabihin ako sa iyo pero ayokong manggaling sa iba." "Ano yun?" Kanina habang nasa palengke ako, nadatnan ko si Vilma at si Lenny sa tindahan ng school supplies sa may highway. Narinig kong binanggit ni Vilma na salamat sa heads up tungkol sa ipapakita mo raw sa ocular. Nang hina ang tuhod ko. Hindi dahil sigurada na agad akong nilaglag, kundi dahil sa isang iglap, nagdugtong-dugtong ang mga buta sa isip ko. Ang mabilis na pagkakalat ng usap-usapan, ang sobrang pagkahanda nila sa mga salaysay, ang pagkakaroon nila ng ideya kung anong ihahain ko. At ngayon, itong narinig ni Tessa. "Sigurado ka?" tanong ko, halos pabulong. "Hindi ko man narinig lahat," sabi niya, "pero malinaw kong narinig ang pangalan mo at iyong pictures at setback bago sila tumahimik nang mapansin nila ako." Pagkababa ko ng tawag, matagal akong nakaupo sa gilid ng kama. Bukas ang bintana. Naririnig ko ang huni ng mga tricycle sa labas, ang boses ng batang bumibili sa tindahan, ang kalansing ng sandok sa kawali sa kabilang bahay. Normal ang paligid, parang walang malaking nangyayari. Pero sa loob ko, may kung anong nabiyak. Masakit palang matuklasang hindi lang pala sa labas ang kalaban. May mga tao kasing hindi kailangang sumigaw para traidorin ka. Sapat na sa kanila ang magbigay ng kaunting impormasyon, kaunting direksyon, kaunting heads up, at sapat na iyon para malubog ang isang taong pilit namang dumadaan sa tama. Hindi ko agad hinarap si Lenny. Hindi ako pumunta sa barangay para kumprontahin siya. Hindi ako nagwala. Dahil kung may natutunan man ako sa mga araw na iyon, ito iyon. Ang emosyon, kapag inuna mo, pwede ka nilang gamitin para palabasing ikaw nga ang magulo. Sa halip, nagsimula akong maging mas maingat. Lahat ng susunod kong ihahain, hindi ko na ipapaalam ng maaga kahit kanino. Lahat ng sasabihin ko sa barangay, isusulat ko muna. Lahat ng kopya, dadamihan ko.
At mula sa araw na iyon, tumigil na rin akong umasa na maaawa ang proseso sa akin. Dahil malinaw na, kung gusto kong mabawi ang pangalan ko, hindi sapat na maiyak ako sa tapat ng bahay ko. Hindi sapat na tama ako sa konsensya ko. Kailangan kong maging mas matatag kaysa sa mga taong sanay magmukhang malinis habang naninira. At ang mas masakit pa, habang binubuo ko ang bagong tibay na iyon, may isa pang katotohanang unti-unting lumilitaw sa likod ng lahat. Hindi lang talaga kanal ang habol sa akin. May mas malinaw silang pakinabang. At malalaman ko yun tuluyan sa susunod kong hakbang. Nang mawala ang natitira kong tiwala sa pagiging patas ng usapan sa barangay, saka ko lang lubos na naintindihan kung gaano kahirap ipaglaban ang isang simpleng bagay kapag ang kalaban mo ay hindi lang kasinungalingan, kundi interes. Iyon ang salitang hindi ko agad nakita sa unang mga araw. Interes. Hindi inis, hindi yabang lang, hindi lang simpleng pagkaayaw nila sa akin. May gusto silang makuha. At habang hindi ko pa natutukoy kung ano iyon, mananatili akong isang hakbang sa likod nila. Dahil hindi na ako kumpante, bumalik ako sa mga pinakalumang retrato sa cellphone ko. Hindi lang yung recent flood photos, pati mga kuha noong bagong ayos pa ang harapan ng bahay ko. Pati mga litrato ng pista sa street namin kung saan aksidenteng nasama sa background ang tapat ng bahay ni na Aling Vilma. Pati mga video ng ulan noong kasagsagan ng lockdown na na-save ko dahil ipinadala ko noon sa kapatid ko para ipakitang binabaha pa rin dito sa amin. Isa-isa ko iyong tinignan, tinigil, ni-zoom, binalikan. Hindi glamorous ang ganitong klase ng paghahanap. Walang dramatic music, walang biglang aha na sandali sa unang 5 minuto. Mas madalas, masakit sa mata, masakit sa likod, at nakakalito sa utak dahil paulit-ulit mong pinagmamasdan ang parehong semento, parehong gutter, parehong gilid ng kalsada. Ngunit sa paulit-ulit kong paghahambing, may isang detalye ang tumama sa akin. Noong 2 taon na ang nakaraan, may mas malinaw na puang sa tapat ng side boundary ni na Aling Vilma. Sapat para dumaan ng tubig at para may konting allowance sa pagliko ng sasakyan o motor. Pero sa mga recent na kuha, unti-unti nang lumalapad ang bahagi nila. May dagdag na patigas, may pinal na extension, at yung dating gilid na parang pansamantala lang noon ay naging permanenteng hugis na. Hindi lang kanal ang nabago, mas lumapad ang gamit nila sa harap. At nang naisip ko iyon, biglang bumalik sa alaala ko ang madalas kong makita tuwing gabi, iyong pamangkin ni Aling Vilma na may tricycle delivery, na kung minsan ay hirap sumingit sa tapat nila, kaya madalas inaatras abante. Noong huli, napansin kong mas kampante na siyang pumarada sa gilid. Noon ko lang naiugnay ang lahat. Kapag napalabas nilang ako ang lumampas sa sukat, pwede nilang itulak na dapat akong umatras. Kapag umatras ako, mas luluwag ang harap sa panig nila. Kapag lumiit ang pressure sa drainage at right-of-way notes sa papel, mas magiging normal ang extension na ginawa nila. Sa madaling sabi, ang habol nila ay espasyo. Espasyo na hindi naman kanila sa simula. At dahil hindi ako matahimik hanggat hinala lang ito, nagpasya akong pumunta sa isang taong matagal nang hindi ko nakakausap. Si Engineer Bobby. Hindi city engineer, kundi dating utility coordinator ng isang small private contractor na minsang tumulong sa mga homeowners dito sa amin sa pagbasa ng basic site references noong nagkaroon ng drainage issue sa kabilang face. Hindi siya close sa akin, hindi rin kaibigan, pero kilala ko siyang diretso magsalita. Nagkita kami sa isang maliit na karinderya sa tabi ng terminal. Maingay, mainit, at amoy mantika ang paligid. Naglatag ako ng printed photos at kopya ng sketch sa mesa, tinatabihan ng 2 baso ng malamig na tubig. Tinignan niya iyon ng matagal. Hindi siya nagsalita agad. Paminsan-minsan, itinuturo niya ng hintuturo ang isang linya sa sketch, tapos itatapat sa photo. Hindi ito final survey document, sabi niya. Pero reference-wise, may pinapakita itong dating allowance. Meaning, tanong ko,
Kung may nagbago sa actual site at may permanenteng patigas na sumikip sa line, pwede talagang makaapekto sa daloy. At kung ang claim nila ay ikaw ang lumampas, kailangan nilang patunayan kung kailan at paano. Hindi sapat na sabihin lang. Pakiramdam ko lumuwag ng konti ang dibdib ko. Pero, dagdag niya, kung gusto mong seryosohin ito, kailangan mong maghanda sa gastos at oras. Magre-request ka ng certified reference, posibleng verification, baka kailangan mo pa ng written observation mula sa tamang office. At habang ginagawa mo yan, malamang gagalaw din sila. Iyon ang bahaging pinakamatagal kong tinignan sa loob ng isip ko. Gastos at oras. Hindi ako mayaman. Wala akong asawang sasalo sa bayarin. Wala akong anak na pwedeng tumulong. Ang kinikita ko sa online admin work at minsang sideline sa documentation typing, sapat lang para sa bahay, bills, gamot sa alta presyon, at konting ipon para sa emergency. Hindi biro ang sumugal. Lalo na kung ang ipinaglalaban mo ay isang bagay na sa mata ng ibang tao ay harapan lang ng bahay. Pero para sa akin, hindi iyon basta harapan. Kapag pumayag ako ang gawing sinungaling sa papel, ano pa ang susunod? Na ako ulit ang mag-a-adjust para sa convenience nila? Na ako ang mananahimik para matapos lang? Na ang susunod na susikip, hindi na lang kanal, kundi mismong dignidad ko. Pag-uwi ko, nadatnan kong may 3 babae sa may tapat ng tindahan ni Aling Vilma. Tahimik lang sila noong una, pero nang mapadaan ako, narinig ko ang mahinang linya ng isa. Hayaan mo na, kapag wala na siyang pera, titigil din yan. Hindi ko sila nilingon, pero totoo ang tinamaan nun. Dahil iyon ga ang moral na bitag ng buong laban na ito, hindi lang kung kaya ko bang patunayan ng totoo, kundi kung kaya ko bang tiisin ang presyo ng pagpapatuloy. Noong gabing iyon, umupo ako sa harap ng mesa, at inilabas ang maliit kong notebook ng bayarin. Sinulat ko sa isang pahina ang posibleng gastos, request fees, photocopies, pamasahe, possible notarization, pagkain sa labas kapag natatagalan sa opisina, at allowance kung sakaling kailalangin ko pang umabsent sa ilang oras ng trabaho. Habang sinusulat ko iyon, may kung anong kumurot sa lalamunan ko. Dito ko unang naisip na pwede naman akong umurong. Pwede kong hayaan na lang. Pwede kong sabihin sa sarili kong hindi worth it ang stress. Pwede kong bawasan ng semento sa harap ko kahit hindi ako ang nagsimula. Pwede kong lunukin ang kahihiyan para lang matapos. Iyan ang pinakadelikadong uri ng pagod, yung hindi ka naman natatalo sa papel pero unti-unti kang kinukumbinsi na sumuko para lang huminga. Ngunit habang nakayuko ako sa notebook, napatingin ako sa pader kung saan nakasabit pa rin ang lumang retrato ng nanay ko. Hindi naman siya nagsalita, syempre. Walang himala. Walang dramatic sign. Pero bigla kong naalala ang paborito niyang sinasabi noong bata pa ako. Kapag hindi ka lumaban sa malinaw na pang-aapi, tuturuan mo silang ulitin iyon. Doon ako tuluyang tumuwid ng upo. Hindi ako lalaban para makaganti. Lalaban ako para matapos ang ugali nilang ito. At sa unang pagkakataon, may malinaw na akong nakikitang direksyon. Hindi na ako aasa sa kwentuhan sa barangay lang. Hindi na ako magbibigay ng galaw ko ng maaga. Hindi na ako papasok ng walang kasamang papel, petsa at kopya. Sa tahimik na paraan, sisimulan kong higpitan ang proseso. Hindi pa nila alam, pero ang susunod kong hakbang ay hindi sigaw, hindi rin luha, kundi isang simpleng power move na kapag gumalaw, isa-isang kakalas ang mga bagay na akala nila hawak na nila. At kapag nagsimula iyong domino na iyon, hindi lang sa tapat ng bahay ko mararamdaman ang epekto. Aabot iyon sa pangalan nilang matagal nang tinatakot ang buong street. Kung gusto mo, itutuloy ko na ang chapter 7 to 9 ready to record sa parehong haba, bigat at tulay-tulay na pacing. May mga laban na hindi mo kailangang isigaw para marinig. Sa totoo lang,
Mas maraming laban ang nananalo sa katahimikan kaysa sa yabang. Hindi iyon yung katahimikang natatakot. Hindi iyong katahimikang umiiwas, kundi iyong tahimik na alam kung kailan kikilos, saan titira, at anong butones ang pipindutin para bumukas ang mga pinto na matagal mong inakalang sarado sa'yo. Iyon ang pinili ko matapos ang gabi ng pagdududa, ng pagkakalkula ng gastos at ng halos pagsuko ko sa harap ng lumang notebook ng bayarin ko. Kinabukasan, hindi ako dumiretso sa barangay. Hindi rin ako tumambay sa gate para sagutin ng mga sulyap at pabulong na komento ng mga kapitbahay. Sa halip, maaga akong bumiyahe papunta sa City Engineering Records window at sa Public Assistance Desk ng munisipyo, dala ang 3 set ng maayos na folder. Isa para sa request copies, isa para sa personal kong timeline, at isa para sa printed comparison photos. Nilagyan ko pa ng sticky notes ang bawat pahina. Hindi dahil gusto kong magmukhang eksperto, kundi dahil alam kong kapag mag-isa ka at ordinaryo ka lang sa mata ng sistema, kailangan mong pagandahin ang pagiging handa mo para seryosohin ka. Mainit ang umaga, iyong init na kumakapit agad sa balat kahit hindi pa 10:00. Sa waiting area, magkakahalo ang amoy ng pawis, floor cleaner, at mga bagong print na dokumento. May umiiyak na sanggol sa isang sulok. May lalaking paulit-ulit bumubuntong hininga sa pila. Lahat kami ron may sari-sariling dalang problema. Ngunit sa araw na iyon, pinilit kong alalahanin na ang problema ko ay hindi maliit dahil lang kanal ang itsura niya sa unang tingin. Pagdating sa turn ko, maayos kong inilatag ang request ko. Hindi ako nagkwento agad tungkol sa paninira sa akin. Hindi ko sinabi na pinagkaisahan ako. Hindi ko inilabas ang emosyon ko sa tapat ng salamin. Sinabi ko lang ang totoo sa pinakasimpleng anyo nito. May conflict sa street side drainage alignment. May dispute sa actual condition versus claimed old line. At gusto kong humingi ng certified response kung may record ng dating reference o anumang acknowledgement ng drainage allowance sa area namin. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng staff nang marinig niya ang salitang certified response at actual condition versus claimed line. Hindi dahil natakot siya, kundi dahil alam niyang hindi na ito simpleng chismis na pwedeng itulak pabalik sa barangay. Tinanggap niya ang request ko. Nilagyan ng stamped copy ang kopya ko. Iyong tunog ng stamp na bumagsak sa papel, maikli, matigas, purmal. Iyon ang isa sa mga pinakamatamis na tunog na narinig ko sa mga panahong iyon. Dahil sa wakas, may isa na akong hakbang na hindi pwedeng burahin ng pabulong na usapan sa kanto. Pagkatapos nun, dumiretso ako sa Public Assistance Desk at nagtanong tungkol sa tamang proseso kapag may barangay dispute na may posibleng maling factual basis sa complaint. Hindi ako humingi ng special treatment. Hindi ko nagbanggit ng pangalan. Humingi lang ako ng information sheet at ng tamang sequence kung sakaling kailanganin ko ng magsubwit ng written clarification sa mas mataas na opisina. Nang umuwi ako, hindi na ako kasing bigat ng mga nakaraang araw. Hindi pa rin magaan, pero hindi na ako yung taong hawak lang ay luha at paliwanag. May resibo na ako, may stamped copy, may chronology, may simula ng papel na pwedeng magtanggol sa akin kahit wala akong lakas sumigaw. At gaya ng inaasahan ko, hindi nagtagal bago umabot sa kabilang panig ang epekto ng simpleng galaw kong iyon. Hindi ko alam kung sino ang unang nakapagsabi kay Aling Vilma na nag-file ako sa city office. Hindi ko na rin unisisa. Sa mga ganitong lugar, ang balita umaakyat sa bubong at bumababa sa kanal ng mas mabilis kaysa sa tubig kapag may bagyo. Kinagabihan, habang nagsasaing ako, may mahinang katok sa gate. Paglabas ko, si Tessa iyon mula sa eatery. "May sasabihin ako," sabi niya, halatang ayaw magtagal sa labas. Pinapasok ko siya sa sala. Umupo siya sa dulo ng monoblock chair, nakahawak pa rin sa bag niya parang handa siyang tumayo anumang oras. "Kanina," sabi niya, "nasa tindahan ulit sina Vilma at June.
Narinig ko si Jun na inis na inis. Sabi niya, akala ko ba hawak na natin yan? Bakit umabot pa sa city? Pero sapat. Dahil ang totoong taong kampante sa katotohanan, hindi natataranta kapag may formal na verifikasyon. Ang natataranta ay iyong alam na may mabubunot sa ilalim kapag nasilip ng maayos ang lupaing tinatapak-tapakan niya. May isa pa, dagdag ni Tessa. Nabanggit din ni Vilma na baka raw kailangan nilang kausapin uli iyong nasa barangay para maayos ang wording. Napatitig ako sa kanya. Wording. Iyon ang salitang tumagos sa akin. Hindi katotohanan, hindi linaw, hindi ayos ng problema. Wording. Ibig sabihin, hindi nila pinapahalagahan kung ano ang totoo. Ang mahalaga sa kanila ay paano ito isusulat, paano ito ipapasa, paano ito magmumukhang pabor sa kanila. Pagkaalis ni Tessa, hindi na ako nakaramdam ng takot. Galit, oo. Pagod, sobra. Pero ang takot na magulo, iyong takot na nanginginid at gustong magmakaawa na lang para matapos, unti-unti na iyong napapalitan ng matigas na linaw. Kinabukasan, gumawa ako ng pinakamaikling ngunit pinakamatibay kong hakbang. Nagsumite ako ng written clarification sa barangay, naka-receive copy, kasama ang timeline ng complaints, ang listahan ng attachments na naipakita ko sa ocular at ang malinaw na pahayag na ang issue ko ay drainage obstruction and altered site condition, hindi fabricated land-grabbing accusation na gaya ng inilalagay nila sa usapan. Hindi ako nagsumbong laban kay Lenny sa papel na iyon. Hindi pa. Pero nilinaw ko ang facts. At nilagyan ko ng kopya ang petsa ng city request ko. Simple lang ang ginawa ko. Wala akong sinigawan. Wala akong pinahiya sa kalye. Ngunit mula roon, nagsimula ang domino. Dahil ilang araw lang ang lumipas, napansin ko ang pagbabago ng ihip sa street. Si Mang Nestor na dati tahimik lang, biglang narinig kong nagsabi sa isang kapitbahay sa tapat, "Hintayin ninyo muna ang papel bago kayo magsalita. Mahirap nang may mabaligtad." Iyong dating palabiro at malakas bumanat na si John, nabawasan ng pagyayabang sa labas. Maging si Minda na dati laging dikit kay Aling Vilma, napansin kong hindi na sumasabay sa tambayan nila tuwing gabi. Minsan hindi mo kailangan gumanti. Sapat nang pigilan mo silang makakilos ng komportable. At habang isa-isang nagbabago ang hangin sa paligid, dumating rin ang una kong hinihintay mula sa city office. Hindi pa iyon final certified map, ngunit isa iyong formal acknowledgement na may existing historical drainage-related reference sa row ng street namin at kailangan ng site-based verification bago sabihing may encroachment o deviation ang sinuman. Hindi iyon panalo, pero para sa akin, parang may unang pako nang natanggal sa kabaong ng kasinungalingan nila. Pagkabasa ko noon, umupo ako sa gilid ng kama at matagal na hindi gumalaw. Sa unang pagkakataon simula ng pagtulungan nila ako sa harap ng gate ko, naramdaman kong hindi na ako basta target lang. Naging panganib na ako sa kwento nilang matagal nilang kinokontrol. At kapag nagsimula ng matakot ang mga sinungaling sa katahimikan mo, ibig sabihin yan, may hawak ka ng bagay na hindi nila mababali ng basta-basta. Ang hindi ko lang inaasahan, sa mga susunod na araw, hindi lang pangalan nila ang magsisimulang mag-crack. Pati ang grupong matagal nilang pinapatatag sa takot, unti-unti nang magkakabitak. At doon ko makikita na minsan, hindi ka man makaganti agad, ang katotohanan mismo ang marunong maningil ng tamang oras. Hindi bumagsak ang grupo ni Aling Vilma sa isang araw lang. Wala ring isang eksenang pwedeng sabihin ng tao na iyan ang simula ng katapusan nila. Sa totoong buhay, bihira ang ganon. Ang pagbagsak ng mga taong sanay mang-api ay madalas hindi dumarating na parang kulog. Dumarating ito na parang manipis na bitak sa baso. Una halos hindi mo makita. Tapos, biglang isang araw, buo na pala ang lamat. At iyan ang nangyari sa street namin. Matapos kumalat, kahit pabulong lang, na may formal acknowledgement na mula sa city office at na hindi simpleng
mahina ang kaso ko. Gaya ng una nilang pinagsasabi, unti-unting nagbago ang tono ng mga tao sa paligid. Hindi nating kakampi ko agad ang lahat. Huwag tayong magpanggap. Ang mga taong takot sa gulo, bihirang biglang maging bayani. Pero ang mga taong dating mabilis sumabay sa tsismis, biglang naging maingat. At sa ganitong klaseng komunidad, sapat na iyong pagbabago para manghina ang mga sanay manguna sa pananakot. Unang kumalas si Minda. Hindi direkta, hindi dramatiko. Isang hapon, nadatnan ko siyang nagdidilig ng halaman sa harap nila habang nagwawalis ako sa tapat ng gate ko. Tahimik lang kami nung una. Taming lagaslas ng tubig sa hose at tunog ng mga batang naglalaro ng tumbang preso sa dulo ng kalsada ang maririnig. Pagkatapos, siya ang unang nagsalita. "Mainit ngayon," sabi niya, hindi ako tinitingnan. "Oo," sagot ko, maiksi rin. Ilang segundo ang lumipas. "Hindi ko naman gustong lumaki ito," dagdag niya. Tumigil ang walis ko. Hindi pa iyon pag-aamin. Hindi rin paghihingi ng tawad. Pero iyon na ang unang pagkakataon na narinig kong may lamat ang loob niya. "Pero lumaki na," sabi ko. Tahimik siya. Pagkatapos, halos pabulong niyang sinabi, "Ang sabi kasi sa amin noon, simpleng patunay lang daw na dati mo nang pinalawak iyan. Hindi ko akalaing ganito kalalim. Hindi ko alam kung awa ba ang naramdaman ko o inis. Dahil ang totoo, iyan ang paboritong depensa ng mga taong nakisali sa mali kapag nagsisimula ng bumaliktad ang timbangan. Hindi ko naman akalaing lalaki ng ganito. Pero kahit kulang at huli, mahalaga pa rin ang nasabi niya. Dahil mula roon, alam kong may mga taong hindi na solid sa panig nila. At nang masundan pa iyon ng isa pang pangyayari, mas luminaw ang pattern. Si Tessa, na noon pa man ay tahimik na tumutulong sa akin sa impormasyon, sinabihan kong may naririnig na raw siyang usapan mula sa dalawang kapitbahay sa kabilang dulo ng street. Ayon sa kanila, hindi raw ito ang unang beses na gumamit ng group testimony sina Aling Vilma para takutin ang ayaw sumunod sa gusto nila. Nung isang taon daw, may lalaking boarder sa kabilang block na pinagbintangan ding sanhi ng bara sa kanal dahil naglagay ng plansya at lumang mesa sa tapat niya. Nang kalaunan, nalaman ng totoong bumabara ay mga sako ng buhanin na galing ng renovation ng isa sa mga kaalyado ni Vilma. Tahimik lang nawala ang issue dahil umalis din agad ang boarder. Nung una, inisip kong tsismis lang iyon. Pero nang dumating si Mang Nestor sa bahay ko isang gabi, dala ang lumang flashlight niya at ang mabigat niyang pag-upo sa silya sa labas. Saka ko naramdaman na may mas malalim talagang ugat ang ginagawa nila. "Hindi ka unang ginanyan," sabi niya diretso. Napatingin ako sa kanya. Nung may-ari pa ng lumang corner unit si Aling Cora, tinakot din yan sa usapang community complaint dahil ayaw pumayag na tabunan ng gilid ng tapat niya. Umiwas na lang si Cora dahil may sakit na noon ang asawa niya. Parang may lamalamig na tubig na ibinuhos sa likod ko. Ibig sabihin, hindi aksidente ang ginagawa nila sa akin. Paraan nila ito. Pamamaraan na nasanay na silang gumana. Kapag may ayaw sumunod, bubuuin ang kwento. Maghahanap ng sabay-sabay na magsasalita. Ipapaikot sa barangay ang pressure. At hihintain kang mapagod, maubusan ng pera, o mahiya hanggang ikaw na mismo ang kusang umatras. Hindi lang pala ako ang dapat ipaglaban sa laban na ito. Habang papalapit ang sunod na conference date, dahan-dahang gumalaw ang mga bagay na hindi ko nakaiangang itulak ng malakas. May dalawang kapitbahay na dating pabor kay Aling Vilma ang biglang nagsimulang umiwas sa tambayan niya. Ang pamangkin niyang dating kampanteng pumarada sa niluwagan nilang gilid, napansin kong bumalik sa mas maingat na pag-atras abante. Parang natatakot na mapansin. Si June naman, hindi na ganoon kalakas magbiro sa tapat ng tindahan. Minsan pa nga, nang magtagpo ang tingin namin, siya ang unang umiwas. Iyon ang social consequence na hindi mo maipipilit. Kailangang manggaling iyon sa unti-unting pagkabasa ng mga tao na may amoy na delikado sa grupong dati nilang kinakatakutan. Ngunit hindi pa roon natatapos. Sa sumunod na conference, mas malinaw na ang linya ko.
May written clarification ako, may acknowledgement copy, may mas maayos na sequence ng evidence, at higit sa lahat, hindi na ako nag-iisa sa anyo ng babaeng umiiyak sa gate. Naging babae na akong may papel, petsa, at mahabang memorya ng pattern nila. Nang tanungin muli kung ano ang basehan nila sa paratang na ako ang may fabricated accusation, hindi na kasintapang ang sagot ni Aling Vilma. Umikot-ikot siya sa, iyon ang pagkakaalam namin at iyon ang sabi sa amin. Iyon ang isa sa pinakamahalagang sandali sa buong laban. Dahil ang taong unang-unang nanigaw na may dokumento raw siyang hawak, nayo'y umaasa na lang sa pagkakaalam. At sa proseso, napansin ko ang isa pang bagay. Si Lenny, na dati kong pinaghihinalaang nagbibigay sa kanila ng impormasyon, halos hindi makatingin ng diretso sa akin habang binabasa ang notes. Hindi ko siya inilaglag, hindi ko siya pinahiya. Ngunit alam kong ramdam niya na hindi na ako bulag sa nangyayari. Minsan, ang hiya, kapag hindi mo pinwersa, kusa ay yung umaakyat sa mukha ng taong may alam sa mali. Pagkatapos ng conference na iyon, nang lumabas ako sa barangay hall, may dalawang babae mula sa kabilang lane na hindi ko naman ka-close ang sumulyap sa akin at bahagyang tumanggo. Maliit na bagay, pero alam ko ang ibig sabihin. Hindi pa sila ako kakampi, pero hindi na rin nila agad nilulunok ang kwento ni na Aling Vilma. At doon ko naramdaman na kumakalat na ang tunay na domino. Hindi yung domino ng sigawan, kundi domino ng paglayo ng suporta, ng pagdududa ng komunidad, ng pagbabalikwas ng sariling taktika laban sa mismong gumawa nito. Habang pauwi ako noong gabing iyon, may iisang tanong na umuukilkil sa isip ko. Kung ganito na ang nangyayari ngayon pa lang, anong mangyayari kapag dumating na ang taong may kakayahang tapusin ang pagtatalo? Hindi sa opinyon, hindi sa chismis, kundi sa isang malinaw na pahayag na wala nang maitataka si Aling Vilma. Dahil oo, may kulang pa, at ang kulang na iyon ang huling piyesa. Ang taong matagal na palang hawak ang pinakamalinaw na alaala ng orihinal na kondisyon ng tapat namin. Ang taong hindi nila inasahang haharap. At kapag dumating siya, doon tuluyang tatahimik ang buong kalye. May mga katahimikang nakakatakot at may mga katahimikang nakakagaan. Ang katahimikang bumalot sa street namin noong araw na tuluyang bumagsak ang kwento ni na Aling Vilma ay hindi iyong unang uri. Hindi siya katahimikang may pananakot. Hindi rin yung katahimikang naningitim bago sumabog ang galit. Iyon ang katahimikang dumarating kapag ang isang kasinungalingang matagal nang pinapakain sa komunidad ay wala nang masandalan. Dumating iyon sa huling conference day. Mainit ang umaga pero may bahagyang hangin. Nasa barangay hall na naman kami. Parehong lumang upuan, parehong electric fan na maingay, parehong mesa na punong-puno ng folders at yellow pad. Pero iba na ang pakiramdam ko. Hindi dahil sigurado akong panalo ako, kundi dahil sa unang pagkakataon, hindi na ako umaasa lang sa paliwanag ko. May tamang sequence na ang papel ko, may official acknowledgement na akong hawak, at may isang taong paparating na hindi nila alam na papasok. Nandun na si Aling Vilma, pero wala na ang dating tindig niyang parang siya ang hari ng buong kalye. Si June, tahimik na. Si Minda, halatang alanganin at hindi mapakali. Si Lenny, abala sa pag-aayos ng notes, ngulit hindi mapakali ang mga mata. Sinimulan ang usapan sa pagbasa ng updated summaries. Muli, inilahad ang reklamo nila laban sa akin, ngulit ngayon mas mahina na ang dating ng bawat salita. Parang kahit sila mismo ay hindi na lubos na nakikinig sa sariling kwento nila. Pagkatapos ay turn ko. Ibinigay ko ang chronology. Hindi mahaba, hindi madrama. Malinaw lang. Una, ang original complaint ko ay tungkol sa drainage obstruction at altered site condition. Panalawa, walang factual basis ang paratang na umiikot ako para gumawa ng fabricated land-grabbing accusation. Pangatlo, may historical reference na nangangailangan ng proper site validation at hindi maaaring baligtarin sa simpleng sabi-sabi o community attestations na walang technical source. At pang-apat, anumang adjustment or liability ay dapat nakaangkla sa verified condition, hindi sa group pressure. Tahimik silang nakinig. Nang matapos ako, saka pumasok ang huling taong hindi nila inaasahan.
Hindi siya naka-Amerikana. Hindi rin kasing drama ng inaakala ng iba kapag sinabing darating ang magpapatunay. Simpleng polo lang, may dalang malinaw na envelope case at isang luma ngulit maayos na folder. Siya si Mr. Renaco Sarmiento, retiradong field technical aide na matagal nang lumipat sa kabilang barangay at minsang tumulong sa coordination ng drainage line references sa phase namin noong may communal water flow issue ilang taon na ang nakakaraan. Siya rin ang dating nag-assist sa turnover ng temporary sketches at site notes na umabot kalaunan sa mga resident coordinators. Hindi ko siya personally close, hindi siya kamag-anak, hindi siya secret backer. Nakontak lang siya sa tulong ng forwarding trail mula sa request office at sa isang lumang pangalan sa note na nasa brown envelope na ibinigay ni Mang Nestor. Matagal bago siya nakumbinse. Nag-alangan siya sa simula dahil ayaw na raw niyang madawit sa alitan ng mga residente. Ngunit nang maipakita sa kanya ang sequence ng issue at ang ginagamit na baluktot na bersyon ng dating line, pumayag siyang humarap, hindi para pumanig sa akin, kundi para itama ang maling pagbanggit sa record. Pagpasok niya pa lang, napansin kong tumigas ang mukha ni Aling Vilma. Hindi niya inaasahan ito. Hindi nila inaasahan na may darating na taong hindi nila kayang ikutin sa tsismis. Hindi rin sila nakisanay na ang taong iyon ay hindi haharap bilang kakampi ko, kundi bilang neutral witness na may direktang kaalaman sa original site condition reference. Maikli lang ang sinabi ni Mr. Menato, pero bawat salita niya parang martilyo sa kahoy na bulok na. Ipinaliwanag niyang ang hawak na old sketch copies ay hindi final survey title instrument, ngunit lehitimo itong field-based reference noong panahong inayos ang complaint points sa row namin nung may communal water flow issue ilang taon na ang nakakaraan. Nilinaw din niyang ang dating allowance ng line sa harap ng area namin ay hindi dapat binabaliktad na parang iisang resident lang ang basta lumampas nung walang subsequent validation. Dagdag pa niya, ang anumang claim na ako raw ang may unang deviation ay hindi pwedeng i-assert ng walang maayos na comparative verification. At ang mga nakikita sa current condition ay nagpapakita na may naidagdag na patigas o pagbabago sa kabilang side na kailangang suriin ng hiwalay. Iyon na yun. Wala nang sigaw, wala nang umiiyak ka lang dyan, wala kang laban sa amin. Dahil sa isang iglap, nabura ang lakas ng sabay-sabay nilang boses sa harap ng isang taong alam ang pinanggalingan ng linya na pilit nilang binabaloktot. Napatingin ako kina Aling Vilma at June. Walang makapagsalita. Si Minda, nakayuko. Si Aling Vilma, ilang segundo ring tikom ang bibig bago pilit na nagsabing, "Iyon lang kasi ang pagkakaintindi sa amin." Mulit, naputol siya. Dahil ngayon, hindi na pagkakaintindi ang pinag-uusapan. Accountability na. Sa tulong ng conference outcome at ng tumitibay na paper trail, napilitang i-record ang dalawang mahalagang bagay. Una, walang sapat na basehan ng false accusation framing laban sa akin sa paraang una nilang ipinakalat at isinampa. Ikalawa, kailangang sumailalim sa corrective action ang altered obstruction sa panig nila at bawiin ang mapanirang claim na ako ang sadyang gumagawa ng kwento. Hindi iyon instant arrest, hindi rin ganung tipo ng ending ang buhay, pero para sa akin, mas sariwa ang naging katalit. Hindi sila nakaligtas sa simpleng, "Sige, move on na lang." Napilitan silang harapin ang restitution o repair. Pinabawi sa written record ang maling framing sa akin. Pinag-ayos ang bahagi ng obstruction na nakaapekto sa daloy. At dahil umabot na sa komunidad ang pattern nila ng panggigipit, napilitan si Aling Vilma na magsalita sa harap ng maliit na cluster meeting, hindi man buong dramatic public apology na lumuluhod, pero malinaw na pag-aamin na nagkaroon ng maling pagpapalagay at dapat daw ibalik sa maayos na usapan ang mga concern. Para sa iba, baka kulang iyon. Para sa akin, hindi. Dahil ang mas mahalagang nangyari ay ito. Hindi na nila ako kayang ituro bilang sinungaling. Hindi na nila magagamit ang barangay process bilang panakot nang walang tumitingin. At higit sa lahat, nakita ng street namin na may hangganan ng grupong akala nila'y laging nananalo.
Ilang linggo matapos noon, mas maaliwalas na ang tapat ng bahay ko. Hindi lang dahil inayos ang daluyan, kundi dahil sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Nakakawalis ako sa umaga nang hindi pakiramdam na bawat bukas ng gate ko ay may nakaambang kahihiyan. May mga kapitbahay pa rin na hindi naging close sa akin, may ilan pa ring umiiwas, may ilan ding nanatiling tahimik na parang walang nangyari. Ganyan naman talaga ang totoong buhay, hindi lahat magbabagong bigla. Pero may nagbago sa akin. Mas malinaw na ang hangganan ko. Mas maingat na ako sa kabaitan ko. At mas alam ko na ngayon na ang pagiging tahimik ay hindi dapat laging kahulugan ng pagtitiis. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa pagpili ng tamang proseso kahit mabagal, kahit mahal, kahit nakakapagod. Dahil may mga taong ang akala kapag mag-isa ka, madali ka ng baluktutin. Hindi nila alam may mga taong kapag napuno na, hindi nagwawala. Nagiging malinaw lang. At ang malinaw na tao, kapag natuto ng humawak ng ebidensya, hindi madaling gawan ng kwento. Kung may mapupulot man ako sa lahat ng ito, ito iyon. Kapag ang paninira ay sinamahan ng grupo, huwag mong tapatan ng mas malakas na sigaw. Tapatan mo ng mas malinaw na katotohanan. Dahil ang boses ng kasinungalingan, malakas lang sa simula. Pero ang totoo, kapag napatunayan, marunong manahimik ang buong paligid. Kung umabot ka rito, mag-like, share, at subscribe ka. At mag-comment ka rin ng isang salitang ito. Malinaw. Dahil minsan, iyon lang ang kailangan ng isang taong matagal nang pinagdudahan. Isang paalala na darating din ang araw na lilinaw ang lahat.